Welcome to my channel. Ngayon naman po ang atin pong vlog ay may kinalaman naman po sa food tasting. Ang dami nagtatanong dito. Actually, almost every day nakaka-receive ako ng comment regarding dito. It's about food tasting. Gaano ba ito ka-importante? Kasi marami nagsasabi na bakit po ganun? Hindi po kami nakakapag-food tasting before our wedding. May iba naman po nakakapag-food tasting pero hindi naman daw po yun yung menu na napili nila. So, ganito po ang gagawin natin. Ako po kasi, nagbibigay po ako ng, aside from catering, nagbibigay din po ako ng mga resto and hotel na pwede nilang pagdausan ng wedding. Kaso ang problem lang po, there are restos and hotels na hindi po nagpo-food tasting. Actually, totoo po yun. May iba may policy na hindi, may iba may policy na okay. At kasama rin po yun sa pinag-uusapan. Okay, very important po ito. Kapag po catering, usually po yan may food tasting. Okay, kapag catering ang kinuha nyo, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin kayo kumuha ng venue or yung coordinator ang nagbigay sa inyo ng venue, then catering, kukunin nyo rin po sa kanila or may in-house catering sila. So, pwede naman po yun. Wala pong problema doon. Yun po ay merong food tasting. Okay, ang nagiging problem lang po ng mga nagpo-food tasting, yung sabi po nila, pag nag-food tasting daw po, kung ano yung napili nila, hindi po yun yung lalabas. Okay, sometimes naman po kasi, in food tasting, kung ano po yung main course, yun yung pinapatikman. Hindi naman po lahat-lahat. Basta yung main course, at least 2 to 3, ay may maipatikim kayo sa kanila with the main course. Kasi yun naman po talaga yung pinili nila. So, i-demand nyo po yun. So, it's either 2 courses or 3 main. So, mag-uusap po kayo. Ano po ba ibibigay sa inyo? Of course, yung rice kasi naman, pwede naman nila ibigay. Pero kumbaga, para matikman nyo lang po yung food nila. Pero usually talaga, main course naman po ang pinapatikim. Okay. Minsan nga po, hindi nakasama yung soup. Minsan naman po, hindi na rin po kasama yung dessert. Pero, syempre po, kung gusto nyo mag-demand, why not? Kung pagbibigyan naman po kayo. Okay. May pangalawa pa. Merong resto, tsaka mga hotels na hindi naman sila nagbibigay po ng food tasting. Paano po yun? Wala silang food tasting. Simply like that. So, ang ginagawa ko po as coordinator para matikman po naman nung client yung food nila. Halimbawa po may dine-in sila, pinapakain ko doon with my own gasto. So ako na po yung nagbabayad para matikman naman po nila kung paano po yung luto or ano yung gaano kasarap ang luto ng chef nila. Okay, minsan naman po kung may dine-in sila, order nyo na lang po doon nyo na lang po sila pakainin. Pag hindi naman po, schedule po, lulutuin ng chef, babayaran ng coordinator, kasi ako po nagsasacrifice na po ako. Basta mag-demand lang po yung mga client, gusto nila matikman, okay lang po, sacrifice on my side para matikman naman po nila yung food. So, yun po ang stand ko doon. Wag po kayo magtampo kung 2 or 3 main course lang mapatikim sa inyo. Okay na po yun, at least 2 meron. If ever naman pong walang food tasting, okay na rin pong gumastos para lang po matikman nila. O-order tayo, magda-dine-in tayo, kakain tayo para mapagbigyan po ang food tasting. Pero sa ibang coordinator, sa ibang catering, hindi ko rin po alam ang policy nila. Ang sinasabi ko lang po sa inyo na kapag sa amin, ganun po yun. Pero when it comes to policy ng ibang coordinators o ibang company, hindi ko na rin po masasagot yun. Depende po talaga kung ano na pag-usapan nyo at policy nila. Ayan. So, kung meron pa kayong tanong sa food tasting, mag-comment lang po kayo. Please do share, like, and subscribe para po naman sa mga next vlog natin. Thank you so much.